Lumayas ka. Isang basurang galing sa putik ay mananatiling basura. Ang sigaw ni Doña Esmeralda habang winawalis ang mga gamit ni Marisol sa gitna ng ulan. Sa loob ng silid, hirap huminga ang sanggol na si Lito. Habang si Ando ay nakatalikod, mas piniling yakapin ang bote ng alak kaysa ipagtanggol ang asawa. Pinili ni Marisol na lumuhod, hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang natirang dangal sa putikan. Magsisimula na ang paniningil. Kaya mo bang tiisin ang hapdi bago ang paghihiganti? Ibigay mo sa akin ang huling sentimong yan, Marisol. Huwag mong aksayahin ang pera ng mga Villafuerte sa batang malamang ay hindi rin naman aabot ng umaga. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa katahimikan ng gabi, malamig, walang emosyon, at punong-puno ng paghamak. Tumagos ang bawat salita sa pandinig ni Marisol, mas masakit pa kaysa sa hagupit ng malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana ng mansyon. Sa mga sandaling iyon, si Marisol ay nakaluhod sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit at kupas na pitaka. Sa loob niyon ay ang iilang piraso ng papel na pera at barya na pinaghirapan niyang itabi mula sa pagtitinda ng mga kakanin ng patago, mga perang inilaan niya para sa pang-emergency na gamot ng kanyang anak. Sa kanyang bisig, ang 5 buwang gulang na si Lito ay parang isang uling sa init. Ang hininga ay mababaw at humuhuni sa hirap. Habang ang pawis ay namumuo sa munti nitong noo, kabalintunaan ng tadhana na sa gitna ng karangyaan ng mga Villafuerte kung saan ang mga chandelier ay kumikinang at ang mga lamesa ay laging puno ng pagkain. Ang sariling apo ng pamilya ay naghihingalo dahil sa kakulangan ng lunas. Kanina pa nagluluto si Marisol ng lugaw, tinitiis ang hapdi ng kanyang mga pasang nakuha sa pagkakatulak ni Esmeralda kaninang hapon. Umaasang kahit papaano ay mainitan ang tiyan ng kanyang anak bago sila tumakbo sa bayan. Ngunit heto ang kanyang biyenan, nakatayo ng matayog, suot ang kanyang mamahaling pantulog na seda, tila isang reynang naniningil ng buwis sa isang aliping wala nang maibigay. Naramdaman ni Marisol ang unti-unting pagpanaw ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang lalamunan ay parang nasasakal, tuyot na tuyot, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang natitirang piraso ng pagkatao sa dibdib ng matanda, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nanunuot na luha at ang bawat anino sa kusina ay tila naglalakihang mga halimaw na handa siyang lamuin. Lumingon siya sa pintuan, umaasang makikita ang kanyang asawa. At doon, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Ando. Nakita ni Marisol ang pamilyar na hubog ng katawan ng lalaking pinangakuan siya siyang poprotektahan sa harap ng dambana. Ngunit si Ando ay nanatiling estatwa, ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang kamao ay nakakuyom ngunit hindi gumagalaw. Walang salita ng pagtatanggol, walang hakbang patungo sa kanya. Ang katahimikan ni Ando ay mas malakas pa kaysa sa anumang sampal, isang kumpirmasyon na sa bahay na ito, si Marisol ay nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Dahan-dahang bumitaw ang mga daliri ni Marisol sa pitaka nang hablutin ito ni Esmeralda nang walang pasintabi. Narinig niya ang kalansing ng mga barya sa sahig, isang tunog na tila huling hininga ng kanyang pag-asa. Napatingin siya sa kanyang mga palad na ngayon ay wala ng laman. Tanging ang init na lamang ng nag-aapoy na katawan ni Lito ang nararamdaman niya. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila tumatama sa kanyang kaluluwa. Nilulunod ang bawat alaala ng ligaya na naranasan niya bago siya pumasok sa pintuan ng mga Villafuerte. Sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng marangyang bilangguang ito, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa nagkakadurog na isipan ni Marisol. Hanggang kailan kailangang mamatay ang bawat bahagi ng aking pagkatao?
upang mabigyan lamang ng pagkakataong mabuhay ang aking anak sa malupit na mundong ito? Huwag mong dungisan ang mga baitang na ito ng iyong mga luha, Marisol. Kung talagang mahal mo ang iyong anak, ilabas mo siya rito bago pa tuluyang malagutan ng hininga sa loob ng aking pamamahay. Hindi ko hahayaang magdala ng kamalasan ang isang batang amoy lupa sa mansyong ito. Ang bawat salita ni Doña Esmeralda ay parang mga latay ng latigo na humahagupit sa likod ni Marisol habang dahan-dahan siyang itinutulak palabas ng dambuhalang pintuan ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas na tila mga luha ng mga anghel na bumabagsak sa lupang tigang. Mahigpit ang yakap ni Marisol kay Lito na ngayon ay halos hindi na gumagalaw. Ang munting katawan ng sanggol ay tila isang nagbabagang uling na unti-unting nauubusan ng ningas. Wala siyang suot, kundi isang manipis na duster na agad nabasa at dumikit sa kanyang katawan. At ang tanging proteksyon nila ay ang kanyang mga bisig na pilit binabalot ang anak. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Umaasang makikita ang kahit munting anino ng awa mula sa kanyang asawa. Ngunit ang nakita niya ay ang unti-unting pagsasara ng pinto at ang huling imahe ni Ando na nakatungo, tila isang aninong nilamon ng dilim ng silid. Sa bawat hakbang ni Marisol sa maputik na daan, ang kanyang mga paa ay tila ibinabaon ng bigat ng kanyang kawalang pag-asa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mainit na luha, na hindi na niya alam kung kailan pa nagsimulang umagos. Ang katahimikan ng gabi ay binabasag lamang ng malalakas na kulog at ang tunog ng tubig na dumadaloy sa mga kanal, tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod at ginaw, ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy sa isang layunin, ang mabuhay ang kanyang anak. Matapos ang tila walang katapusang paglalakad sa kadiliman, narating niya ang isang maliit at lumang barong-barong sa gilid ng sapa. Ito ang tahanan ni Jabelen, ang dating tagapagluto ng kanyang yumaong ama, ang tanging tao na alam niyang may natitira pang malasakit para sa kanya. Sa bawat pagkatok ni Marisol sa pintong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, ang bawat tunog ay tila isang pagsamo para sa dugtong na buhay. Nang bumukas ang pinto, ang mainit na liwanag ng isang gasera ang bumati sa kanya. Kasunod ang mukha ni Tia Belen na puno ng gulat at habag. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Marisol, tanging ang mahina at paos na tinig ng isang inang nagmamakaawa. Agad siyang pinatuloy ng matanda, binalot ng tuyong kumot at kinuha ang sanggol upang lapatan ng mga tradisyonal na lunas na tanging ang mga tulad ni Tia Belen ang nakakaalam. Habang pinapanood ni Marisol ang dahan-dahang pagbabalik ng kulay sa mga labi ni Lito sa ilalim ng pag-aalaga ng matanda, ang kanyang katawan ay tuluyang bumigay sa pagod. Napaupo siya sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa munting kislap ng apoy sa kalan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, hinawakan ni Tia Belen ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaspang ngunit puno ng kalinga. Marisol, anak, ang bulong ni Tia Belen, ang boses ay puno ng panginginig na tila may daladalang mabigat na lihim. Hindi ko na kayang makitang muli ang ginawa nila sa iyong ama na ginagawa na rin nila sa iyo ngayon. Panahon na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa huling gabi ng iyong papa sa mansyong yon. Hindi siya namatay sa sakit, Marisol. Pinatay siya ng kasakiman ng babaeng tinatawag mong biyanan. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang paghinga ni Marisol ay tila tumigil at ang lamig ng ulan sa labas ay biglang napalitan ng isang nanunuot na puot sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pasakit na tiniis niya sa loob ng pamilya
Villafuerte ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Nakatitig si Marisol sa kawalan, habang ang bawat alaala ng kanyang ama ay unti-unting nababahiran ng dugo at pagtataksil. Paano nagawang itago ng mga Villafuerte ang ganitong kalaking kasalanan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Esmeralda upang manatiling nakatago ang lihim na ito? Ngayong buhay pa ang nag-iisang saksi sa kanyang mga krimen? Akala ko ba ay mayroon kang dignidad? Bakit heto ka at bumabalik? Tila isang asong nagmamakaawa para sa tirang pagkain. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumailan lang sa malawak na salas ng mansyon, puno ng pangkukutya at tagumpay, habang tinitingnan ang basang-basang anyo ni Marisol na nakatayo sa may pintuan. Ang sikat ng umaga na pumapasok sa malalaking bintana ay tila nagpapakita sa bawat dumi at mantsa sa suot ni Marisol na sadyang ginawa niyang magmukhang mas kaawa-awa kaysa sa katotohanan. Sa loob ni Marisol, ang bawat himaymay ng kanyang laman ay sumisigaw sa pagkamuhi. Ang malamig na impormasyong ibinigay ni Tia Belen tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama ay nagsilbing isang baluti na bumabalot sa kanyang puso. Ginagawa itong matigas at kasing lamig ng bakal. Ngunit sa panlabas, pinanatili niya ang isang anyo ng pagkawasak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang laylayan ng mamahaling bestido ni Esmeralda. "Mami, patawarin niyo po ako." Ang pabulong niyang pagsamo, ang tinig ay tila isang marupok na sinulidlid na anumang sandali ay mapuputol. "Wala na po akong matuluyan. Ang anak ko, kailangan niya ng bubong sa itaas ng kanyang ulo. Gagawin ko po ang lahat. Maging alila niyo lang sa bahay na ito. Huwag niyo lang kaming itaboy." Ang pagpapakumbabang ito ay isang mapait na tableta na kailangang lunukin ni Marisol. Ang bawat pagyuko ng kanyang ulo ay may kalakip na pangako sa kanyang sarili na bawat luha na pumapatak ngayon sa sapatos ng kanyang biyenan ay magiging isang patak ng lason na sisira sa imperyo ng mga Villafuerte. Ang muling pagpasok niya sa bahay na ito ay hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang anino na magmamasid sa bawat sulok ng kanilang madilim na nalihim. Lumabas si Ando mula sa silid. Ang kanyang muka ay puno ng lito at guilt nang makita ang asawa sa ganoong kalagayan. Gusto niyang humakbang palapit. Gusto niyang hawakan ang balikat ni Marisol. Ngunit isang matalim na tingin mula sa kanyang ina ang nagpahinto sa kanya. Napansin ni Marisol ang pag-aalinlangan ng asawa. Ang kanyang huling hibla ng pag-ibig kay Ando ay tuluyan ng napigtas. Ang lalaking ito na nangakong magiging katuwang niya ay nananatiling nakatali sa saya ng kanyang ina. "Sige, Marisol." Ang mapait na pahayag ni Esmeralda habang iwinawak si ang kamay ng minugang. "Manatili ka rito, pero huwag mong iisiping balik donya ka na. Magsisimula ka sa pinakamababang trabaho at ang bata, mananatili siya sa silid ng mga katulong." Ayaw kong marinig ang iyak niya habang nagpapahinga ako. Tumango si Marisol. Tinitiis ang bawat insulto. Sinimulan niya ang kanyang araw sa paglilinis. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid habang nagkukunwaring abala sa mga gawaing bahay. Pinag-aralan niya ang mga oras ng pag-alis ni Esmeralda, ang mga taong bumibisita sa mansyon, at ang mga dokumentong laging bitbit ni Ando. Bawat maliliit na kilos ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unti niyang binubuo sa kanyang isipan. Kinahapunan, habang naglalagay ng mga bagong kurtina sa silid-aklatan, narinig ni Marisol ang mahinang pag-uusap mula sa veranda sa ibaba. Sumilip siya sa pagitan ng mga tela at nakita si Ando. Hindi siya nag-iisa. Kausap niya ang isang babaeng nakasuot ng formal na itim, may hawak na makakapal na folder. Ang hangin ay tila naging mas mabigat nang marinig ni Marisol ang ilang salitang binitawan ng babae. Ang lupaing iniwan ng tatay ni Marisol ay kailangan ng malipat sa pangalan ng Villafuerte Corporation bago matapos ang buwan, Ando.
Kung hindi, mabubulgar ang ginawa ninyong manipulasyon sa mga pirma. Nanlamig ang buong katawan ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kurtina. Halos mapunit ang tela sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang babaeng iyon. Sino siya? At anong uri ng manipulasyon ang ginawa nila sa mga huling habilin ng kanyang ama? Nang lumingon si Ando at tila may naramdamang nagmamasid, mabilis na nagtago si Marisol sa likod ng makapal na kurtina. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Alam niyang nagsimula na ang tunay na laro, at ang bawat hakbang niya mula ngayon ay maaaring magdala sa kanya sa katarungan o sa kanyang sariling kapahamakan. Marisol, bakit tila may malalim kang iniisip habang nagpupunas ng mga antigo kong florera? Mag-ingat ka. Baka ang halaga ng isang piraso niyan ay mas mahal pa sa buhay na kinalakihan mo. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na dampi ng hangin na nagpapatayo ng balahibo ni Marisol. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silyon, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng tsaa, na tila ba ang lahat ng kaganapan kagabi ay isang panaginip lamang na mabilis na nilimot. Ngunit para kay Marisol, ang bawat salitang narinig niya sa beranda ay tila isang bagang hindi mamatay-matay sa kanyang isipan. Maingat niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ang bawat kiss-kiss ng malambot na tela sa porselana ay may kasabay na panalangin na huwag siyang pagtaksilan ng kanyang sariling mga kamay. Sa loob ng kanyang bulsa ay nararamdaman niya ang bigat ng isang maliit na kagamitan, isang voice recorder na ibinigay sa kanya ni Tia Belen, na ayon sa matanda ay binili nito mula sa naipong pera para sa ganitong pagkakataon. "Pasensya na po, Mami." Ang mahinang sagot ni Marisol, hindi tumitingin sa matanda. "Napaisip lang po ako kay Ando. Tila po siya balisa nitong mga huling araw. May problema po ba sa negosyo na maaari kong ipagdasal?" Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Esmeralda. Ibinalita nito ang dyaryo at tinitigan si Marisol nang may halong pagdududa. "Ang asawa mo ay isang Villafuerte, Marisol. Ang mga problema namin ay hindi nalulutas ng mga dasal ng isang tulad mo. Mas mabuting ituon mo ang pansin mo sa pagpapanatili ng kalinisan ng bahay na ito kaysa sa mga bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." Tumango si Marisol, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Alam niyang ang pagmamaliit ni Esmeralda sa kanyang katalinuhan ay ang pinakamalakas niyang sandata. Habang papalabas ang matanda para sa kanyang hapon na lakad kasama ang mga kaibigan sa club, naramdaman ni Marisol na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Tahimik siyang naglakad patungo sa opisina ni Esmeralda. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa makapal na alpombra ay tila hindi lumilikha ng tunog. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy lumang papel at mamahaling pabango, isang amoy na laging nagpapaalala sa kanya ng pagsikil sa kanyang kalayaan. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan, tinitiyak na walang sino mang nakakakita sa kanya mula sa pasilyo. Mabilis niyang nilapitan ang malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa ilalim ng lamesa, sa isang maliit na siwang na hindi madaling mapansin, maingat niyang idinikit ang recorder gamit ang isang matibay na pandikit. Naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig ng makina, hudyat, na nagsimula na itong kumuha ng anumang tunog sa paligid. Paalis na sana siya nang marinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papitlag sa labas ng pinto. Natigilan si Marisol. Ang kanyang paghinga ay tila naging isang manipis na hibla. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Ando. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at tila may hinahanap na kung ano. "Marisol, anong ginagawa mo rito sa opisina ni Mommy?" Ang tanong ni Ando. Ang kanyang tinig ay may halong gulat at hinala. Mabilis na nag-isip si Marisol.
Kinuha niya ang isang basahan at nagsimulang magpunas ng gilid ng lamesa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang inosenteng gulat. Ando, pinapupunasan po ni Mami ang mga kagamitan dito bago siya umalis. Ayaw niya raw na may makitang alikabok pagbalik niya. Pasensya na kung naabala kita. Tinitigan siya ni Ando ng matagal. Tila sinusukat ang katotohanan sa kanyang mga salita. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Marisol ang pagnanais na sumabog at itanong ang tungkol sa lupain ng kanyang ama. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap kainin kapag malamig. Sige, tapusin mo na yan agad, ang sabi ni Ando bago ito lumapit sa isang kabinet at kumuha ng ilang mga dokumento. Huwag kang magtatagal dito. Alam mo naman si Mami, ayaw niyang may ibang humahawak sa mga gamit niya rito. Nang makalabas si Ando, napasandal si Marisol sa pader. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Nagtagumpay siya sa unang hakbang, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Sa kanyang isipan, tila naririnig na niya ang mga bulong ng katotohanan na malapit ng mabunyag. Ngunit habang papaalis siya sa silid, napansin niya ang isang maliit na sobrang pula na naiwan ni Ando sa ibabaw ng lamesa. May nakasulat doon na isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang sulat kamay ay tila kay Esmeralda. Isang lihim na naman ba ang hawak ng pamilyang ito? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Ando. Ang lupang yan ay atin na sa sandaling mailapat ang huling pirma ng babaeng yan. Pagkatapos, itapon mo na siya sa kung saang kalsada mo siya pinulot. Ang boses ni Doña Esmeralda na nanggagaling sa maliit na earphone ay tila isang lason na direktang ibinubuhos sa pandinig ni Marisol. Nakaupo si Marisol sa madilim na sulok ng silid ng mga katulong. Ang tanging liwanag ay ang munting kislap mula sa kanyang cellphone habang nakikinig sa nakuhang recording mula sa opisina ng biyenan. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng poot. Tila ba ang pagkatao ni Marisol ay isang mantsa lamang sa kanilang marangyang pangalan na kailangang burahin sa lalong madaling panahon. Kanina, bago siya lumabas ng opisina, mabilis niyang sinilip ang loob ng pulang sobrang naiwan ni Ando. Isang pangalan ang tumatak sa kanyang isipan. Attorney Ricardo Mendoza. Ito ang abogadong matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Bakit ito nakikipag-ugnayan sa mga Villafuerte? At anong uri ng kasunduan ang niluluto nila sa likod ng kanyang likuran? Sa loob ng recording narinig ni Marisol ang malalim na buntong hininga ni Ando. Pero Mami, paano si Lito? Anak ko siya. Hindi natin sila pwedeng basta na lang palayasin ng walang kahit ano. Huwag kang mahina, Ando. Ang singhal ni Esmeralda, ang tunog ng kanyang kamay na tumama sa ibabaw ng lamesa ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Ang batang iyan ay galing sa lahi ng mga hampas lupa. Bibigyan natin siya ng sapat na sustento, pero ang babaeng yan ay hindi dapat manatili sa buhay mo. Isipin mo ang hinaharap ng ating kumpanya. Ang lupain ng kanyang ama ang magliligtas sa atin sa pagkakabaon sa utang. Isang pirma na lang, Ando. Isang pirma na lang sa dokumentong nagsasabing ibinibigay niya ang lahat ng karapatan niya bilang tagapagmana. Naramdaman ni Marisol ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang hangin sa maliit na silid ay tila nauubos at ang bawat tibok ng kanyang puso ay punong-puno ng pait. Kaya pala hinayaan siyang bumalik sa mansyon. Kaya pala tinitiis ng matanda ang kanyang presensya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan nila ang kanyang pirma upang tuluyang manakaw ang huling alaala ng kanyang ama. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisol sa gitna ng dilim. Ang kanilang kasakiman ang magiging mitya ng kanilang sariling hantungan. Akala nila ay nanatili siyang bulag at bingi, ngunit ang totoo ay unti-unti na niyang hinahabi ang lambat na papatid sa kanilang mga paa. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal,
Napansin ni Marisol ang kakaibang kilos ni Esmeralda. Ang matanda ay tila masaya, may himig ng kanta sa kanyang boses habang naguutos. Alam ni Marisol na malapit na nilang ilatag ang bitag. At hindi siya nagkamali. Marisol, anak, ang tawag ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis na tila asukal na nakakalason. May mga dokumento rito na kailangan mong basahin. Mga papeles ito para sa seguridad ng kinabukasan ni Lito. Gusto kong pirmahan mo ito para masiguro nating magkakaroon siya ng magandang edukasyon at buhay, anuman ang mangyari. Inilapag ni Esmeralda ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Sa tabi nito ay isang mamahaling pluma, naghihintay na gamitin. Nakita ni Marisol sa gilid ng kanyang mga mata si Ando na nakatayo sa may pinto, umiiwas sa kanyang tingin. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak sa bigat ng konsensya. Lumapit si Marisol sa lamesa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa folder. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang mga teknikal na salitang Ingles na alam niyang sadyang ginawa upang malito ang isang tulad niya. Ngunit sa ilalim ng mga mabulaklak na salita, malinaw niyang nakita ang katotohanan, ang ganap na pagsuko ng lahat ng kanyang ari-arian. Tumingin siya kay Esmeralda na ngayon ay naghihintay ng may halong pananabik sa kanyang mga mata. Para po ba ito kay Lito, Mami? Ang tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay puno ng inosenteng pag-asa. Oo, Marisol, para sa kapakanan ng iyong anak. Ang sagot ng matanda, habang dahan-dahang inuusog ang pluma palapit sa kamay ng minugang. Kinuha ni Marisol ang pluma. Naramdaman niya ang matalas na dulo nito sa kanyang balat. Ngunit bago pa man niya idikit ang tinta sa papel, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso mula sa itaas na palapag ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw mula sa yaya ni Lito ang pumailan lang sa buong mansyon. Doña Esmeralda, si Lito po. Bigla pong nangisay at hindi makahinga. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang pluma ay nahulog mula sa kanyang kamay, gumulong sa sahig at lumikha ng isang mahabang guhit ng itim na tinta. Ngunit sa halip na tumakbo agad sa anak, nakita ni Marisol ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang kanyang biyenan, sa halip na mag-alala sa apo, ay mabilis na sinunggaban ng folder at pilit na ibinalik ang pluma sa kamay ni Marisol. Pirmahan mo muna ito, Marisol! Pirmahan mo na bago ka pumunta sa kanya! Ang halos pasigaw na utos ni Esmeralda, ang kanyang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nahulog. Inilalantad ang isang demonyong walang pakialam, kung mamatay man ang sariling dugo at laman, basta makuha lamang ang kayamanan. Napatitig si Marisol sa kanyang biyenan. Ang takot para sa anak at ang puot para sa matanda ay nag-uumpugan sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, isang malagim na hinala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang pagkakasakit ba ni Lito ay isang hindi inaasahang pangyayari o bahagi rin ng kanilang malupit na plano upang pilitin siyang pumirma sa gitna ng taranta? Bitawan niyo ako! Ang sigaw ni Marisol ay tila isang matalim na palaso na bumasag sa mapangaping presensya ni Doña Esmeralda. Hindi na niya hinintay ang sagot ng matanda. Marahas niyang iwinaksi ang folder na naglalaman ng kanyang kamatayan bilang tagapagmana at mabilis na tumakbo patungo sa itaas na palapag. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Binabaliwala ang hapdi ng bawat hakbang sa marangyang hagdanan na dati ay kinatatakutan niyang tapakan. Sa loob ng nursery, nadatnan niya ang yaya na namumutla sa takot habang hawak ang nangangatog na katawan ni Lito. Ang bawat pagkapit ng sanggol sa hangin ay tila isang pagsamo sa langit. Sa likod niya, narinig ni Marisol ang mabibigat na yabag ni Ando. Sa pagkakataong ito, may kakaibang bilis sa bawat hakbang ng kanyang asawa. Isang pagmamadaling matagal na niyang hinanap, ngunit ngayon lamang nagpakita. Ando, ang anak natin! Dalhin natin siya sa ospital.
Ngayon din, ang boses ni Marisol ay puno ng panginginig, ngunit may kalakip na awtoridad na nagpatigil kay Ando. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi lumingon si Ando sa kanyang ina na ngayon ay nakatayo na rin sa may pinto. Hawak pa rin ang folder na tila ba iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sige, Marisol, kunin mo ang mga gamit niya. Ihanda ko ang sasakyan, ang mabilis na sagot ni Ando. May bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata, isang munting kislap ng ama na matagal nang natakpan ng takot sa sariling magulang. Lumipas ang mga oras sa ospital na tila ba isang madilim na panaginip. Habang nakaupo sa malamig na silya ng hallway, nararamdaman ni Marisol ang unti-unting paghupa ng adrenaline sa kanyang katawan na pinalitan ng isang matinding pagod na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nang lumabas ang doktor at sabihing ligtas na silito mula sa kumbulsyon, parang may isang malaking bato na naalis sa dibdib ni Marisol. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay kusang pumikit habang ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng pasasalamat. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Pagdilat niya, nakita niya si Ando na nakaupo sa kanyang tabi. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Marisol ang init ng hininga ng asawa. Dahan-dahang itinaas ni Ando ang kanyang kamay at marahang hinawi ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Marisol. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang isang uri ng pagsamo na dati ay nagpapalambot sa puso ng babae. Marisol, patawarin mo ako. Ang bulong ni Ando, ang kanyang tinig ay paos at tila may nakabara sa lalamunan. Alam kong naging mahina ako. Alam kong hinayaan ko silang saktan ka. Inilapit ni Ando ang kanyang mukha. Ang kanyang noo ay dahan-dahang idinampi sa noo ni Marisol. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Kung ito ay nangyari noong unang buwan ng kanilang pagsasama, baka naniwala pa si Marisol. Baka yumakap pa siya at umiyak sa bisig ng asawa. Ngunit ngayon, habang nararamdaman niya ang dahan-dahang paghaplos ng kamay ni Ando sa kanyang likod, ang tanging nararamdaman ni Marisol ay isang malamig na pagkasuklam. Bawat haplos ni Ando ay nagpapaalala sa kanya ng mga salitang narinig niya sa recording. Ang plano nitong itapon siya sa kalsada kapag nakuha na ang pirma niya. Nanatiling estatwa si Marisol, tinitiis ang tila kilig na ipinapakita ng asawa bilang isang paraan ng manipulasyon. Hinayaan niyang humalik si Ando sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, matigas at walang emosyon. Alam niyang kailangan niyang panatilihin ang larong ito. Kailangan niyang manatiling maamong asawa hanggang sa makuha niya ang lahat ng kailangan niya. Nang makabalik sila sa mansyon ng madaling araw na yon, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, hindi mapanatag ang diwa ni Marisol. Naglakad-lakad siya sa madidilim na pasilyo, tila isang aninong naghahanap ng hustisya. Napadpad siya sa dulong bahagi ng silid-aklatan, sa isang sulok na madalas iwasan ng mga katulong dahil sa sabi-sabing may kakaibang presensya rito. Habang hinihipo ang mga lumang istante ng libro, napansin niya ang isang bahagi ng dingding na tila hindi pantay. May isang maliit na ukit ng bulaklak sa kahoy na pamilyar sa kanya. Isang disenyong laging ginagawa ng kanyang ama sa mga kasangkapang ginagawa nito noon. Gamit ang kanyang kuko, dahan-dahan niyang sinungkit ang gilid ng ukit. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ang narinig sa katahimikan ng gabi. At ang isang maliit na bahagi ng pader ay dahan-dahang bumukas. Sa loob ng maliit at lihim na silid na yon, natagpuan ni Marisol ang isang lumang kahon. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang sirang music box at isang makapal na notebook. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso ay ang isang nakatuping dokumento na nasa pinakailalim. Hindi ito kopya. Ito ang orihinal na huling habilin ng kanyang ama na may petsang isang araw bago ito pumanaw.
Binasa ni Marisol ang unang talata at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng labis. Ang dokumentong pinipilit sa kanya ni Esmeralda ay isang kasinungalingan. Ang tunay na nakasulat dito ay hindi lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa isang malaking utang na loob ng mga Villafuerte sa kanyang ama na maaaring magpabagsak sa buong pamilya kung mabubunyag. Ngunit bago pa man niya matapos basahin ang kabuuan, isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ng silid-aklatan ang kanyang narinig. Mabilis niyang isinara ang lihim na pinto at isinilid ang dokumento sa loob ng kanyang duster. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa may pintuan. Hawak ang isang kandila na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa mukha nito. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Marisol? Ang boses na yon ay hindi kay Ando at hindi rin kay Esmeralda. Ito ay isang boses na ngayon lang niya narinig sa loob ng mansyong yon, ngunit tila may daladalang panganib na mas matindi pa sa lahat ng kanyang hinarap. Maging ang mga pader ay may tenga sa mansyong ito, Marisol. Huwag mong hahayaan na lamunin ka ng dilim bago mo pa makuha ang katarungang hinahanap mo. Ang boses ni Mang Tomas, ang matandang hardinero at driver ng mga Villafuerte ay nanginginig ngunit puno ng babala. Ang liwanag ng kandila na hawak niya ay gumagalaw sa hangin, lumilikha ng mga mahahabang anino sa paligid ng silid-aklatan na tila ba ang mga libro ay mga saksing tahimik sa kanilang pag-uusap. Sandaling natigilan si Marisol, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na takot, isang kumpas ng pag-asa ang naramdaman niya nang makita ang luhang nagbabadyang pumatak sa mga mata ng matanda. Si Mang Tomas ay matagal nang naninilbihan sa kanyang ama bago pa ito mapunta sa kamay ng mga Villafuerte. Sa isang mabilis na pagkilos, tinulungan siya ng matanda na ayusin ang tila dingding na pinto at binalot ang kanyang lihim. "Itago mo yan, anak," ang pabulong na dagdag ni Mang Tomas habang dahan-dahang lumalayo. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa malakas na sigaw. Minsan ay dumarating ito sa pinakamaliit na bulong sa dilim. Simula ng gabing iyon, nagbago ang timpla ng kilos ni Marisol sa loob ng mansyon. Kung dati ay tila siya isang sugatang ibon na laging nakayuko, ngayon ay naging isa siyang maamong kordero na may matalas na pangil sa ilalim ng kanyang nanggiti. Sinimulan niya ang kanyang plano ng manipulasyon kay Doña Esmeralda. Alam niyang ang pinakamalaking kahinaan ng matanda ay ang kanyang sariling konsensya na pilit nitong ibinabaon sa ilalim ng kanyang kayamanan. Isang hapon, habang naghahanda ng tsaa para kay Esmeralda, maingat na inilagay ni Marisol ang sirang music box ng kanyang ama sa isang sulok ng silid ng matanda sa ilalim ng malaking kama. Hindi niya ito inayos, hinayaan niya itong tumunog ng paputol-putol at sintonado. Isang tunog na tila nagmumula sa kabilang buhay. "Mami, tila po napansin ko na medyo balisa kayo nitong mga huling araw," ang malambing na sabi ni Marisol habang inilalapag ang tasa ng tsaa. "Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng mas matapang na tsaa para makatulog kayo ng mahimbing? O baka po gusto ninyong magdasal tayo para sa kaluluwa ni Papa?" Tila po nararamdaman ko ang presensya niya sa bahay na ito. Nabitawan ni Esmeralda ang hawak na kutsara. Ang tunog ng pagtama nito sa porselana ay tila isang babala. Namutla ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa kawalan. "Ano bang sinasabi mo, Marisol? Patay na ang ama mo. Huwag kang magsalita ng mga ganyang bagay, lalo na't madilim na sa labas." "Pasensya na po, Mami," ang sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang dulas ng seda. Siguro po ay dala lang ng labis na pangungulila. Pero kaninang madaling araw po, parang narinig ko ang pamilyar na himig ng kanyang paboritong kanta mula sa dulo ng pasilyo. Tila po may gusto siyang ipaalala sa atin. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan,
Ang sintonadong tugtog ng music box ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa silid ni Esmeralda. Ang bawat nota ay tila isang daliri na kumakalabit sa balat ng matanda. Mula sa labas ng pinto, nakikinig si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang naririnig ang mahinang impit na tili ng kanyang biyanan mula sa loob. Ang takot ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Esmeralda at si Marisol ang nagtutulak ng hiringgilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging maamo si Marisol, mas nagiging mapaglingkod, hanggang sa punto na maging ang mga pinakamaliliit na sikreto ni Esmeralda ay nagsisimulang lumabas sa mga labi nito dahil sa sobrang nerbiyos. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, sa pagpapahina sa matanda, isang bagong panganib ang dumating. Isang gabi, habang si Marisol ay naglalakad patungo sa kusina, nakita niya si Ando na may kausap sa telepono. Ang boses ng asawa ay puno ng takot at pagmamadali. Hindi maaari, Isabel. Sabi ko sa iyo, huwag kang pupunta rito sa mansyon. Mapapahamak tayo kapag nalaman ni Mami ang tungkol sa bata. Natigilan si Marisol sa likod ng malaking haligi. Isabel, bata? Ang kanyang puso ay tila binitay sa gitna ng kanyang dibdib. Hindi lamang pala kayamanan ang ninakaw sa kanya, kundi maging ang katapatan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Sino si Isabel? At anong kinalaman niya sa bata na binanggit ni Ando? Ang paghihiganti ni Marisol ay tila naging mas masalimuot at ang kanyang kalaban ay hindi na lamang ang matandang biyenan, kundi pati ang asawang akala niya ay nagsisimula ng magbago. Ang bawat salita ni Ando sa telepono ay tila mga bubog na dahan-dahang pinuputol ang huling hibla ng aking pasensya. Akala ko ay sapat na ang sakit ng mawalan ng yaman, ngunit ang malamang may katuwang ang aking asawa sa pagbuo ng isa pang lihim ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang mga kaisipang ito ay bumabagabag kay Marisol habang nakatayo siya sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig na pader ng pasilyo. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging mas masikip. Bawat hininga niya ay may kasamang pait. Hindi na siya ang babaeng iyak ng iyak sa isang sulok. Ang bawat luha na dapat sana ay umagos ay naging kislap ng puot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, naging mas mapagmasid si Marisol. Sa bawat pag-alis ni Ando, lihim niyang tinitingnan ang mileage ng sasakyan at ang mga resibong naiwan sa bulsa ng mga pantalon nito. Hanggang sa isang hapon, habang naglilinis ng silid ni Ando, natagpuan niya ang isang maliit na kapirasong papel na may nakasulat na address sa isang subdivision sa labas ng bayan. Ang sulat kamay ay hindi kay Esmeralda, kundi isang malambot at pambabaeng panulat. Hindi nag-aksaya ng panahon si Marisol. Gamit ang perang itinabi niya mula sa tulong ni Mang Tomas, nagtungo siya sa lugar na yon. Ang subdivision ay hindi kasing rangyanang sa mga Villa Fuerte, ngunit ang bawat bahay doon ay amoy katahimikan at komportableng buhay. Doon niya nakita si Isabel, isang babaeng mas bata sa kanya, may maamong mukha na tila hindi alam ang gulo na pinasok niya. Nakita niya si Ando na bumaba sa sasakyan, bitbit ang mga supot ng groceries at isang malaking teddy bear. Ang ngiti sa mga labi ni Ando habang niyayakap si Isabel ay isang nangiti na matagal nang hindi nakikita ni Marisol. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang sugat na muling binuksan at binuhusan ng asin. Ngunit sa halip na sumugod at gumawa ng iskandalo, dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-isip ng isang bagong plano. Kung ang pamilya Villafuerte ay nakatayo sa isang pundasyon ng dangal at hiya, gagamitin niya ang lihim na ito upang gumuho ang lahat. Pagbalik niya sa mansyon, dinatnan niya si Doña Esmeralda, na balisa pa rin dahil sa mga multo ng nakaraan. Ito na ang pagkakataon ni Marisol. Mami, tila po may napapansin ako kay Ando nitong mga huling araw. Ang pabulong na simula ni Marisol
habang masusing sinusuklay ang buhok ng matanda. Lagi po siyang may kausap sa telepono at madalas po siyang gabihin ng uwi. Sabi po ng mga katulong, may nakikita raw po silang ibang babae na kasama niya sa bayan. Nag-aalala po ako. Baka po magamit ito ng mga kalaban natin sa negosyo para sirain ang pangalan ng mga Villafuerte. Namutla si Esmeralda. Ang takot na madungisan ang kanilang reputasyon ay mas matindi pa sa takot niya sa mga multo. Ano? Isang babae? Hindi iyan maaari. Ang asawa mo ay may pangalang dapat pangalagaan. Iyon nga po ang kinatatakutan ko, Mami. Ang dagdag ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang dulas ng seda na may lason. Paano kung ang babaeng iyon ay may masamang balak? O paano kung may anak na sila? Ang katahimikan na bumalot sa silid ay tila isang mabigat na kumot. Nararamdaman ni Marisol ang mabilis na pagtibok ng puso ng matanda sa ilalim ng kanyang mga kamay. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon nito. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan, narinig ni Marisol ang malakas na pagtatalo sa pagitan ni na Esmeralda at Ando sa loob ng opisina. Ang tunog ng mga gamit na nababasag at ang sigaw ng matanda ay umabot hanggang sa kusina. Wala kang kwentang anak. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang bulyaw ni Esmeralda. Lumalabas si Ando mula sa opisina. Namumula ang mukha sa galit at hiyang nararamdaman. Nang makita niya si Marisol na nakatayo sa dulo ng pasilyo, mabilis siyang lumapit at hinawakan ng mahigpit ang braso ng asawa. Ikaw ba ang nagsabi kay Mami? Ang pabulong na tanong ni Ando. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw ba ang nagmamanman sa akin? Tumingin si Marisol ng diretso sa mga mata ni Ando. Walang bakas ng takot. Ando, ginagawa ko lang ang dapat para sa pamilyang ito. Hindi ba't sabi mo, mahalaga ang katapatan? Bago pa makasagot si Ando, isang tawag mula sa telepono ng mansyon ang bumasag sa tensyon. Si Mang Tomas ang nakasagot at ang kanyang muka ay puno ng kaba nang iabot ang telepono kay Ando. Ando? Si Isabel ito? Ang boses sa kabilang linya ay sapat na lakas upang marinig ni Marisol. Nasa ospital ako. Duguan ako, Ando. Ang bata, ang anak natin, baka mawala siya. Nanlaki ang mga mata ni Ando. Ang kanyang hawak sa braso ni Marisol ay biglang lumuwag. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marisol ang pagbabago sa mukha ni Esmeralda na ngayon ay nakatayo na rin sa pintuan ng opisina. Ang lihim ay hindi na lihim at ang panganib ay hindi na lamang tungkol sa pera o lupa. Isang buhay ang nakasalalay at sa pagkakataong ito, ang kapalaran ng pamilya Villafuerte ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang bumabagabag sa isipan ni Marisol habang pinapanood ang nagkakagulong mag-ina. Ang aksidente ba ni Isabel ay isang tunay na trahedya? O may mas madilim pang kamay na gumagalaw sa likod ng mga anino ng mansyong ito? Ang dugo ay hindi nagsisinungaling, Marisol. Ang dugong dumanak sa gabing ito ay tanda lamang na ang bawat kasalanan ay may kaukulang kabayaran. Ang mga salita ni Tia Belen ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na damdamin ni Marisol. Nakaupo sila sa loob ng maliit na dampa ni Tia Belen, malayo sa marangyang gulo ng mansyon ng mga Villafuerte. Sa labas, ang langit ay tila humihinga ng malalim. Ang hanging amoy lupa ay pumapasok sa mga siwang ng dingding, dala ang lamig ng paparating na ulan. Habang si Ando ay nagkukumahog patungo sa ospital upang damayan si Isabel, ang babaeng naging anino ng kanilang pagsasama. Si Marisol naman ay narito. Hinaharap ang isang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil. Hawak ni Marisol ang isang baso ng mainit na tsa, ngunit ang kanyang mga daliri ay nananatiling malamig. Tila ba ang init ay hindi na kayang tumagos sa kanyang balat. Tia Belen, sabihin niyo sa akin ang lahat. Ang pabulong na pagsamo ni Marisol.
Paano namatay ang aking ama? Bakit tila ang bawat sulok ng mansyong yon ay sumisigaw ng kanyang pangalan sa tuwing gabi? Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa munting liwanag ng gasera. Noong gabing iyon, Marisol, ang iyong ama, ay nakahanda ng bawiin ang lahat ng puhunan niya sa kumpanya ng mga Villafuerte. Alam niya ang mga katiwali ang ginagawa ni Esmeralda. Nakita ko, Marisol, nakita ko sa sarili kong mga mata kung paano pinalitan ni Doña Esmeralda ang mga gamot sa puso ng iyong ama. Ang dapat sana ay lunas, ay naging lason na dahan-dahang nagpatigil sa kanyang paghinga habang siya ay natutulog. Ang bawat salita ni Tia Belen ay tila isang martilyo na dumudurog sa natitirang piraso ng pagkatao ni Marisol. Napabitaw siya sa baso at ang tunog ng pagkabagbag ng bubog sa sahig na kawayan ay tila ang tunog ng kanyang sariling puso. Hindi lang ninakaw ang kanyang yaman, hindi lang dinungisan ang kanyang dangal bilang asawa. Ang kanyang ama ay pinatay sa loob mismo ng bahay na itinuring niyang kanlungan. Ang mga dokumentong nahanap mo sa lihim na silid, Marisol. Pagpapatuloy ni Tia Belen, ang tinig ay puno ng panginginig. Iyon ang ebidensyang hindi kailanman nahanap ng mga awtoridad. Ang sulat kamay ng iyong ama, ang kanyang huling habilin, bago siya tuluyang pinatahimik ng kasakiman ni Esmeralda. Tumayo si Marisol. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Ang pighati ay napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Ang bawat haplos ng ulan sa labas ay tila isang kumpas para sa kanyang sisimulang laban. Kung lason ang ginamit ni Esmeralda upang makuha ang lahat, katotohanan naman ang gagamitin ni Marisol upang bawiin ang bawat sentimo ng kanilang dangal. Pagbalik ni Marisol sa mansyon, dinatnan niya si Doña Esmeralda na balisa, pabalik-balik sa paglakad sa malawak na salas. Ang matanda ay tila isang preso sa sarili niyang palasyo. Nang makita niya si Marisol, agad itong lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Nasaan ang asawa mo, Marisol? Bakit hindi pa siya bumabalik mula sa ospital? Ang babaeng iyon, ang batang iyon. Baka ito na ang katapusan ng ating pangalan. Ang halos pasigaw na sabi ni Esmeralda. Tinitigan ni Marisol ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko, hindi siya umiwas. Mami, huwag kayong mag-alala. Sa pangalan ng mga Villafuerte, mas dapat ninyong ipag-alala ang mga multo na nagsisimulang magsalita. Alam niyo po ba, napanaginipan ko si Papa kagabi. Sabi niya, ang gamot daw na ininom niya noon ay lasang pait. Namutla si Esmeralda, ang kanyang mga labi ay nanginig at halos hindi makabigkas ng salita. Napahawak siya sa sandalan ng silya, tila ba ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang yumayanig. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa lalamunan ng matanda. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng telepono sa salas ay muling umalingaw-ngaw. Isang mahaba at nakakarinding tunog na tila nagbabadya ng balitang hindi inaasahan. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa telepono. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Sinagot niya ang tawag at ang boses ni Ando sa kabilang linya ay puno ng hikbi. Marisol, wala na ang bata. Nawala na ang anak namin ni Isabel. At si Isabel, gusto kanyang makausap. Mayroon siyang gustong sabihin tungkol kay Mami. Nanlamig ang buong katawan ni Marisol, ngunit hindi dahil sa takot. Isang matinding kuryente ng katarungan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Anong lihim ang alam ni Isabel tungkol kay Esmeralda na sapat na upang wasakin ang huling kuta ng mga Villafuerte? At bakit tila ang bawat kamatayan sa pamilyang ito ay laging may bakas ng kamay ng kanyang biyenan? Hindi sapat ang mga salita para bayaran ang buhay na nawala, Ando. Ang kailangan ay pananagutan dahil ang bawat katahimikan mo ay tila isang pako na ibinabaon mo
sa kabaong ng sarili mong dangal. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Ando habang nakaupo siya sa isang malamig at madilim na sulok ng hospital hallway. Ang amoy ng alkohol at gamot ay tila sumasakal sa kanya, isang paalala na sa loob ng silid na yon, ang huling bakas ng kanyang pagkakamali, ang kanyang anak kay Isabel, ay tuluyan ng naglaho. Naalala niya ang malamig na tinig ng kanyang ina sa telepono kanina, na tila ba ang pagkamatay ng bata ay isang abala lamang sa kanilang negosyo. Doon, sa gitna ng pighati, nagsimulang magkaroon ng lamat ang pader ng kanyang katapatan kay Doña Esmeralda. Samantala, sa loob ng mansyon, si Marisol ay dahan-dahang naglalakad patungo sa silid ni Lito. Hawak niya ang bote ng gatas, ang bawat hakbang niya ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matigas at matatag. Pagkatapos niyang mapatulog ang anak, tinitigan niya ang munting mukha nito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang bawat mahinang paghinga ni Lito ay isang pangako na hindi niya hahayaang maging biktima rin ito ng kasakiman ng pamilya via Fuerte. Sa kabila ng pagod, hindi mapakali ang diwa ni Marisol. Alam niyang ito na ang sandaling kailangan niyang bawiin ang recorder at hanapin ang iba pang dokumentong binanggit ni Tia Belen. Pumasok siya sa opisina ni Esmeralda nang walang pasintabi sa dilim. Ang bawat kaluskos ng kanyang duster sa sahig ay tila isang babala. Mabilis niyang tinungo ang ilalim ng lamesa at kinuha ang recorder. Ngunit bago pa siya makalabas, ang kanyang mata ay nakuha ng isang bahagyang nakabukas na drawer sa gilid ng mesa. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na folder, nakita niya ang isang itim na ledger. Isang maliit na notebook na naglalaman ng mga sulat kamay ni Esmeralda. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakasulat doon ang mga petsa, mga halaga ng pera, at ang mga pangalan ng mga taong binayaran upang manahimik tungkol sa aksidente ng kanyang ama. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang huling pahina kung saan may nakasulat na plano tungkol sa paglilinis kay Isabel sa sandaling maipanganak ang bata. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding panginginig na dumaan sa kanyang buong katawan. Hindi lamang pala ang kanyang ama ang biktima. Ang kasakiman ni Esmeralda ay walang pinipiling dugo. Isang mainit na luha ang pumatak sa papel, ngunit agad niya itong pinunasan. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang kidlat na tumatama sa kadiliman ng silid. Ang ganda ng mga larawang kinukuha mo, Marisol. Gusto mo bang i-frame natin yan sa tabi ng litrato ng iyong ama? Ang boses na yon ay parang isang malamig na bakal na dumampi sa leeg ni Marisol. Paglingon niya, nakita niya si Doña Esmeralda na nakatayo sa pintuan, hawak ang isang matalim na letter opener na kumikinang sa dilim. Ang mukha ng matanda ay walang anumang emosyon. Tanging ang kanyang mga mata ang nag-aapoy sa isang uri ng baliw na determinasyon. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin? Ang dahan-dahang hakbang ni Esmeralda palapit sa kanya. Ang pagpasok mo sa bahay na ito ang pinakamalaking pagkakamali mo. Dahil dito ka rin malilibing kasama ng mga lihim na pilit mong hinuhukay. Hindi gumalaw si Marisol. Mahigpit niyang hinawakan ang folder at ang kanyang cellphone. Nararamdaman niya ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa galit na matagal na niyang ikinulong. Mami, hindi po ako ang mamamatay sa gabing ito. Ang mahinang tugon ni Marisol. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kapangyarihan. Dahil sa bawat hakbang mo palapit sa akin, mas lalo mong inilalapit ang sarili mo sa rehas na matagal nang naghihintay sa'yo. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay nagsimulang umalingaw-ngaw,
papalapit ng papalapit sa mansyon. Ang mukha ni Esmeralda ay biglang nagbago. Ang kanyang tiwala sa sarili ay napalitan ng isang bakas ng takot. Ngunit bago pa man makakilos ang sino man sa kanila, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pintuan ng mansyon ang narinig sa ibaba. Kasunod ang boses ni Ando na punong-puno ng pait at galit. "Mami! Marisol! Nasaan kayo?" Ang cliffhanger ay narito na. Sino ang unang mararating ni Ando? At ang mga pulis ba ay naroon para kay Esmeralda? O may isa pang twist na inihanda ang tadhana para kay Marisol? Isuko mo ang teleponong yan, Marisol, bago ko pa makalimutan na ikaw ang ina ng aking apo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay hindi na lamang malamig. Ito ay may talim ng isang desperadong mamamatay tao. Ang letter opener na hawak niya ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng opisina. Sa mga sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang tanging nararamdaman ni Marisol ay ang nanunuot na amoy ng mamahaling pabango ng matanda na ngayoy amoy panganib. Sa labas ng silid, ang mga yabag ni Ando ay papalapit ng papalapit. Kasunod ang malakas na kalabog ng pinto sa ibaba. Ngunit sa loob ng opisinang ito, ang oras ay tila huminto. Maingat na iniyak ni Marisol ang kanyang cellphone sa likod. Ang kanyang mga daliri ay basa ng malamig na pawis habang nakakapit sa ebidensyang magpapalaya sa kanya. "Hindi ko ito ibibigay, Mami." Ang tugon ni Marisol. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig sa kabila ng takot. Ang bawat pahina ng notebook na ito ay sumisigaw ng pangalan ni Papa. Ang bawat sentimong ninakaw nyo ay may bahid ng kanyang dugo. Hindi nyo na ako matatakot. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Esmeralda. Dugo? Ang dugo ay madaling hugasan, Marisol. Pero ang kahihiyan, iyan ang hindi mo mabubura. Sa isang mabilis na pagkilos na hindi inaasahan mula sa isang matanda, hinablot ni Esmeralda ang braso ni Marisol. Ang matulis na dulo ng letter opener ay dumiit sa balat ng braso ni Marisol. Hindi sapat para dumanak ang dugo, ngunit sapat upang maramdaman niya ang banta ng kamatayan. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Ando. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Mula sa ospital, ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pighati. Ngunit ang dinatnan niya ay isang eksenang hindi niya akalain. Ang kanyang ina, hawak ang isang patalim, at ang kanyang asawa na tila isang biktima sa gitna ng dilim. "Ando, tulungan mo ako." Ang biglang pagsigaw ni Esmeralda, ang kanyang boses ay biglang nagbago. Naging boses ng isang kaawa-awang matanda. "Ang asawa mo." Sinubukan niyang nakawin ang mga dokumento ng kumpanya. "Inatake niya ako, Ando. Gusto niya tayong sirain." Napatigil si Ando. Tumingin siya kay Marisol, pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang gaslighting ni Esmeralda ay tila isang lason na mabilis na gumapang sa isipan ng lalaki. Sa gitna ng kanyang sariling pighati, sa pagkamatay ng anak kay Isabel, ang luhika ni Ando ay tila naglaho. "Marisol, ibigay mo na ang hawak mo." Ang mahinang utos ni Ando. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod. "Pagod na ako. Ayaw ko na ng gulo." "Ando, pakinggan mo ako. Hawak ko ang ebidensya na pinatay niya si Papa." Ang pagsamo ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo sa asawa. Ngunit bago pa makasagot si Ando, marahas na itinulak ni Esmeralda si Marisol patungo sa sulok ng silid-aklatan, malapit sa lihim na pinto na natuklasan ni Marisol noong nakaraang gabi. "Ikulong mo siya, Ando. Hanggat hindi niya ibinibigay ang teleponong yan, huwag mo siyang palalabasin. Ang mga pulis sa labas. Ako ang haharap sa kanila. Sasabihin ko na may pumasok na magnanakaw." Sa isang sandali ng kahinaan at maling katapatan, tinulungan ni Ando ang kanyang ina. Itinulak nila si Marisol sa loob ng maliit at madilim na silid sa likod ng istante. Narinig ni Marisol ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo
at ang pagbagsak ng mabigat na kahoy. Ang kadiliman ay tila isang buhay na nilalang na lumamon sa kanya. Ando, huwag! Ang anak natin! Ang huling sigaw ni Marisol bago tuluyang naging bingi ang paligid. Sa loob ng madilim na silid, napaupo si Marisol sa sahig. Ang tanging liwanag ay ang munting kislap mula sa screen ng kanyang cellphone. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay hindi ang kanyang pagkakakulong, kundi ang katotohanang ang lalaking minahal niya ang mismong naglagay ng rehas sa kanyang paligid. Habang nakasandal sa malamig na pader, narinig ni Marisol ang isang mahinang tunog mula sa kabilang bahagi ng mansyon, ang iyak ni Lito. Isang iyak na hindi ordinaryo, tila ba ang bata ay muling sinusumpong ng sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, si Marisol ay nakakulong, walang magawa, at ang tanging kasama niya ay ang mga lihim ng isang patay na tao. Paano makakaalis si Marisol sa silid na ito bago pa tuluyang burahin ni Esmeralda ang lahat ng ebidensya? At sino ang magliligtas kay Lito kung ang tanging taong nagmamalasakit sa kanya ay itinuring na isang bilanggo sa sarili nilang tahanan? Buksan mo ang pintong ito, Ando. Ang anak mo. Kailangan ako ni Lito. Huwag mong hayaang maging mamamatay tao ka rin, tulad ng iyong ina. Ang boses ni Marisol ay paos at halos magkaputol-putol na dahil sa walang tigil na pagsigaw mula sa loob ng madilim na lihim na silid. Ang bawat hampas ng kanyang mga palad sa matigas na pader ay tila nag-iiwan ng marka ng kanyang desperasyon. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng mansyon at ang mahina, tila nauubos na iyak ni Lito mula sa malayong bahagi ng bahay. Sa labas ng silid-aklatan, nakatayo si Ando na tila isang estatwa ng pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa istante na nagsisilbing pinto. Sa kanyang kabilang kamay ay ang itim na ledger na nalaglag ni Marisol kanina. Binasa niya ang ilang pahina sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga ebidensya ng panunuhol ng kanyang ina, ang plano nitong itapon si Marisol, at ang nakapangingilabot na katotohanan tungkol sa pagkamatay ng biyena nito. Ang bawat salita ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa mahabang pagkakaidlip sa ilalim ng kontrol ni Esmeralda. Ando! Ano pang hinihintay mo? Ibigay mo sa akin ang notebook na yan at pumasok ka na sa iyong silid. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay pumailan lang mula sa hagdanan. Puno ng awtoridad, ngunit may bahid na ng takot. Ang batang yan ay may yaya. Hindi kailangan ng babaeng yan na lumabas. Tumingin si Ando sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi pagkasuklam. Nakita niya ang isang halimaw na nakasuot ng seda at perlas. Nang muling umalingaw-ngaw ang matinis at hirap na iyak ni Lito, isang kwerdas sa puso ni Ando ang tuluyang napigtas. Sa isang marahas na pagkilos, pinihit ni Ando ang mekanismo. Ang pader ay dahan-dahang bumukas. Inilalantad si Marisol na nakasalampak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay namamaga at ang kanyang duster ay punong-puno ng alikabok. Hindi na nag-aksaya ng salita si Ando. Tinulungan niyang tumayo ang asawa. Takbo, Marisol. Kunin mo si Lito. Aalis tayo rito. Ang mabilis at determinadong bulong ni Ando. Hindi na nagtanong si Marisol. Mabilis silang tumakbo patungo sa nursery. Kinuha ni Marisol ang nanghihinang katawan ni Lito. Binalot ito ng makapal na kumot at mabilis na bumaba ng hagdan. Sinubukan silang harangin ni Esmeralda sa pintuan ng mansyon. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyong nagngangalit. Kapag lumabas kayo sa pintong ito, wala na kayong babalikan. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kalsada. Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na humahabol sa kanila. Ngunit hindi lumingon si Ando. Pinasibat niya ang sasakyan palabas ng tarangkahan ng Mansyon Villafuerte sa gitna ng madilim at maulang gabi. Ang bawat patak ng ulan sa windshield
ay tila mga luhang hindi na nila kailangang itago. Mahigpit ang yakap ni Marisol kay Lito sa likuran, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa braso ni Ando. Sa gitna ng takot, may isang munting kislap ng pag-asa na baka sa pagkakataong ito magagawa nilang bumuo ng bagong simula. Bilisan mo, Ando. Tila hindi na maganda ang kulay ni Lito. Ang pabulong na pagsamo ni Marisol, ang kanyang hininga ay gumagapang sa leeg ng asawa. Malapit na tayo, Marisol. Konting tiis na lang, ngunit ang pangako ni Ando ay naputol ng isang nakasisilaw na liwanag mula sa kasalubong na sasakyan. Isang malaking truck ang biglang nawalan ng kontrol sa madulas na kalsada at humarap sa kanila. Narinig ni Marisol ang matinis na tunog ng pagpreno na tila isang huling hiling ng sasakyan. Ang huling naramdaman ni Marisol ay ang marahas na pag-ikot ng mundo. Ang tunog ng nagkakadurog na salamin na tila libu-libong kristal na bumabaon sa katahimikan at ang bigat ng kanyang sariling katawan na pilit na pinoprotektahan ang kanyang anak. Pagkatapos niyon, ang lahat ay nilamon ng isang itim na kawalan. Sa gitna ng wasak na sasakyan na nakabaligtad sa gilid ng bangin, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pagtulo ng gasolina sa tuyong dahon at ang malungkot na tunog ng radyo na naiwang bukas. Walang gumagalaw, walang umiiyak. Sino ang makaliligtas sa trahedyang ito? At kung sakaling magising si Marisol, meron pa ba siyang babalikang pamilya? O ang pagtakas ba nila ang naging mitya ng kanilang ganap na pagkawasak? Ando, Lito, ang boses ni Marisol ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon sa gitna ng malamig na semento. Ang unang bumati sa kanyang pandama ay ang malapot at malansang amoy ng dugo na humahalo sa amoy ng basang lupa at gasolina. Unti-unting iminulat ni Marisol ang kanyang mga mata, ngunit ang paligid ay tila umiikot sa isang malupit na sayaw ng dilim at liwanag. Nararamdaman niya ang matitulis na bubog na nakabaon sa kanyang braso. Bawat kislap ng mga ito sa ilalim ng ilaw ng buwan ay tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Sa tabi niya, nakita niya si Ando. Ang asawa niya ay nakasandal sa manibela, walang malay, at ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang noo. Tila isang mapulang ilog na nagmamarka ng katapusan ng kanilang pagtakas. Ngunit ang puso ni Marisol ay tumigil sa pagtibok nang maalala ang pinakamahalagang karga ng sasakyang iyon. Lito! Ang anak ko! Ang paos na sigaw ni Marisol. Gamit ang natitirang lakas, pilit niyang inabot ang likurang bahagi ng sasakyan. Doon, sa gitna ng mga nayuping bakal, nakita niya ang basket ni Lito. Ang bata ay tahimik. Masyadong tahimik. Sa isang sandali ng matinding takot, hinawakan ni Marisol ang munting dibdib ng anak. Isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na tibok ang kanyang naramdaman. Buhay si Lito. Ang kumot na binalot niya rito ang nagsilbing proteksyon laban sa bagsik ng banggaan. Nang dumating ang mga sumasaklolo, ang tanging naririnig sa kalsada ay ang hagulhol ni Marisol, isang tunog na puno ng pait at pasasalamat. Ngunit habang isinasakay sila sa ambulansya, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan sa di kalayuan. Isang itim na sedan na pagmamay-ari ng mga Villafuerte. Ang anino ni Doña Esmeralda ay tila nakatitig mula sa loob ng sasakyang iyon. Pinapanood ang pagkawasak na siya rin ang mitya. Lumipas ang ilang araw sa loob ng isang maliit at liblib na klinika na pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Tia Belen. Hindi dinala ni Marisol ang kanyang pamilya sa malaking ospital sa bayan dahil alam niyang doon sila unang hahanapin ni Esmeralda. Habang pinapanood niya si Ando na dahan-dahang nagkakamalay at ang kulay na muling bumabalik sa mukha ni Lito, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kaluluwa ni Marisol. Ang takot ay tuluyan ng pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya tatakbo. Ang pagtakas ay para lamang sa mga mahihina. At sa gabing iyon, sa tabi ng wasak na sasakyan, namatay na ang mahinang si Marisol.
Ang bumangon ay isang babaeng handang sumunog ng isang buong imperyo upang protektahan ang kanyang anak. Tia Belen, ang tawag ni Marisol sa matanda na abala sa paghahanda ng halamang gamot. Ihanda niyo ang lahat ng dokumentong nakuha natin, ang orihinal na habilin ni Papa, ang mga litrato ng ledger ni Esmeralda at ang recording ng kanilang pag-uusap. Anong balak mo, anak? Ang tanong ni Tia Belen. Ang tinig ay puno ng kaba. Mapanganib ang balikan sila. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisol. Sa makalawa ay ang fiesta ng San Roque. Doon, magtitipon-tipon ang lahat ng malalaking tao sa bayan. Ang lahat ng mga katuwang ni Esmeralda sa kanyang mga katiwalian. Doon ko sila haharapin. Gusto kong makita ng buong mundo ang tunay na kulay ng mga Villafuerte sa ilalim ng liwanag ng pista. Maingat na kinuha ni Marisol ang kanyang cellphone. Ang screen ay may lamat, ngunit gumagana pa rin. Nag-send siya ng isang mensahe sa isang hindi kilalang numero, isang media outlet sa Maynila na matagal nang nag-iimbestiga sa mga ilegal na transaksyon ng mga Villafuerte. Ando, ang tawag ni Marisol, sa asawa na ngayon ay dilat na ang mga mata at nakatingin sa kanya ng may halong pagsisisi. Kung gusto mong bumawi sa amin ni Lito, ito na ang huling pagkakataon mo. Kailangan nating bumalik sa mansyon, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga hukom. Nang gabing iyon, habang ang tunog ng mga paputok para sa pista ay nagsisimula nang umalingaw-ngaw sa malayo, si Marisol ay nakatayo sa harap ng salamin. Suot niya ang isang simpleng puting bestido, tila isang anghel na magdadala ng hatol. Ngunit sa kanyang mga mata, mababanaag ang isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Ano ang mangyayari kapag ang maamong asawa na inakala ni Esmeralda na napatay na niya sa aksidente ay biglang lumitaw sa gitna ng pinakamarangyang pagtitipon ng taon? At handa ba si Marisol na harapin ang huling baraha na maaaring ilabas ni Esmeralda upang manatili sa kapangyarihan? Ang bawat halakhak sa gabing ito ay tila isang insulto sa bawat luhang ibinuhos ko sa dilim, Mami. Akala niyo ba ay malilibing ang katotohanan kasama ng wasak na bakal sa gilid ng bangin? Ang mga salitang ito ay nananatiling nakakulong sa isipan ni Marisol habang pinagmamasdan niya ang mansyon ng mga Villafuerte mula sa malayo. Ang mansyong yon, na dating tila isang kuta ng kapangyarihan, ay nababalot ngayon ng makukulay na banderitas at nagniningning na mga bombilya para sa fiesta ng San Roque. Maririnig ang masiglang tugtog ng banda mula sa plaza, ang tunog ng mga trompeta at tambol na tila nakikipagpaligsahan sa ingay ng mga bisitang dumating mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Sa loob ng mansyon, si Doña Esmeralda ay nagmistulang reyna sa gitna ng mga matataas na opisyal at negosyante. Suot niya ang isang itim na gown na pinalamutian ng mga perlas. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng na pangngiti habang tumatanggap ng mga pakikiramay para sa trahedyang sinapit ng kanyang anak at menugang sa bawat pagiling ng kanyang ulo at pagpunas ng tuyong mata. Lalong nadaragdagan ng puot sa puso ni Marisol. Napakalaking kawalan para sa pamilya Villafuerte ang bulong ng isang gobernadora habang humahawak sa kamay ni Esmeralda. Pero hanga ako sa tatag mo, Esmeralda. Sa kabila ng lahat, nagawa mo pa ring ituloy ang tradisyon ng pista. Kailangan nating manatiling matatag para sa bayan. Ang sagot ni Esmeralda, ang tinig ay puno ng kaplastikan. Iyon ang gusto ng aking yumaong asawa at yun din ang gusto ni Ando. Kung nasaan man siya ngayon, ngunit sa gitna ng pinakamarangyang bahagi ng gabi, nang tumayo si Esmeralda sa gitna ng entablado para sa kanyang taunang talumpati, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga chandelier ay tila bahagyang kumislap at ang ingay ng mga bisita ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang katahimikan nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng puting-puting bestido na tila isang aninong galing sa kabilang buhay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod,
Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon, kundi isang nakakapanindig balahibong kalmado. Sa likod niya, sumunod si Ando na may benda pa sa noo, ngunit ang mga mata ay nakatitig ng matalas sa kanyang ina. Nabitawan ni Esmeralda ang kanyang baso ng champagne at ang tunog ng pagkabasag nito sa makinis na sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Ang bawat bisita ay napalingon. Ang mga bulong ay tila mga bubuyog na kumalat sa buong silid. Marisol, Ando. Ang nauutal na tawag ni Esmeralda, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Buhay kayo? Paano? Paano kayo nakarating dito? Hindi sumagot si Marisol. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na kumpas ng tadhana. Nang makarating siya sa harap ni Esmeralda, kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Happy Fiesta, Mommy! Ang pabulong na bati ni Marisol. Ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon dahil sa sound system. Nagulat ba kayo na hindi kami naging bahagi ng mga abo sa bangin? Huwag kayong mag-alala. Hindi kami narito para sirain ang pista. Narito kami para magpakita ng isang espesyal na pagtatanghal. Isang tributo para sa lahat ng mga lihim na itinago ninyo sa loob ng bahay na ito. Sa isang iglap, ang malaking projector screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng kasaysayan ng pamilya Villafuerte ay biglang nag-iba ng larawan. Isang video ang nagsimulang mag-play. Hindi ito mga larawan ng tagumpay, kundi isang malinaw na recording ng boses at mga dokumentong magpapatunay sa bawat kasalanang ginawa ni Esmeralda. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang sampal sa dangal ng mga Villafuerte. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay nang lumitaw sa screen ang mukha ni Isabel, ang babaeng akala ni Ando ay kakampi niya, na ngayon ay handa nang magsalita laban sa tunay na utak ng lahat ng trahedya. Hindi pa ito ang katapusan, Esmeralda, sabi ni Isabel sa video. Mabigat ang kanyang tinig at puno ng hinanakit. Sasabihin ko sa kanila ang lahat ng ginawa mo sa amin at kung paano mo isinakripisyo pati ang sarili mong pamilya para maitago ang iyong mga lihim. Ang buong mansyon ay nabalot ng isang nakakarinding katahimikan bago sumabog ang bulungan ng mga tao. Sa gitna ng entablado, si Doña Esmeralda ay tila isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Marisol at sa screen. Sa isang sandali ng kabaliwan, sumunggab ang matanda kay Marisol. Ang kanyang mga kuko ay tila mga pangil na gustong lapaan ng minugang. Sinungaling ka. Papatayin kita, ang sigaw ni Esmeralda. Ngunit bago pa man madampi ng matanda ang balat ni Marisol, isang pangkat ng mga pulis ang pumasok mula sa likuran. Ngunit ang hindi inaasahan ni Marisol ay nang lumapit ang isa sa mga pulis kay Ando, hindi kay Esmeralda, at nilagyan ito ng posas. Ando Villafuerte, inaaresto ka namin sa kasong pagpatay kay Isabel Santos. Napatitig si Marisol sa kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tila muling nadurog sa libu-libong piraso. Anong nangyari kay Isabel? At bakit ang plano ni Marisol para sa katarungan ay biglang nagkaroon ng isang madilim at madugong twist na hindi niya kailanman inaasahan? Huwag kang mabulag sa iyong munting tagumpay, Marisol. Ang batas ko ang masusunod sa loob at labas ng mansyong ito. Ang bulong na yon ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na halik ng kamatayan sa tenga ni Marisol. Habang ang buong paligid ay nagkakagulo dahil sa pag-aresto kay Ando, ang matanda ay nagawa pang ngumiti. Isang ngingiting puno ng lason at tagumpay. Ang puting bestido ni Marisol, na simbolo sana ng kanyang muling pagsilang, ay tila nabahira ng hindi nakikitang dugo ng panibagong pagtataksil. Nanigas si Marisol sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bato, tuyot at walang boses na lumalabas.
Pinanood niya kung paano kinaladkad ng mga pulis si Ando palabas ng mansyon. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nakatitig sa kanya, puno ng pagsusumamo at isang uri ng pait na nagsasabing, huli na ang lahat. Ang bawat kalansing ng posas sa mga kamay ni Ando ay tila bawat pako na ibinabaon sa puso ni Marisol. Naramdaman ni Marisol ang unti-unting pagyanig ng kanyang mundo. Ang mga ilaw ng pista na kanina lang ay nagniningning ay tila naging mga mapanuring mata na humuhusga sa kanya. Ang bawat bulong ng mga bisita ay tila mga huni ng mga buwitre na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Si Isabel. Patay na si Isabel? Ang babaeng dapat ay magiging huling alas niya laban kay Esmeralda ay naging mitya pa ng pagkakakulong ng kanyang asawa. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa kanya. Alam ni Esmeralda ang bawat hakbang niya, ang bawat pagmamanman, ang bawat recording, ang bawat lihim. Pinanood lang siya ng matanda na tila isang pusang naglalaro sa isang maliit na daga. Mami, ang pabulong na tawag ni Marisol, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding puot. Akala niyo ba ay tapos na ang palabas na ito? Akala niyo ba ay sapat na ang ipakulong si Ando para maligtas ang inyong sarili? Dahan-dahang humarap si Marisol sa projector screen na kanina ay nagpapakita ng ebidensya. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang huling file sa kanyang cellphone na nakakabit sa system. Tingnan ninyong mabuti ang mukhang ito. Ang sigaw ni Marisol. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong mansyon, matapang at walang takot. Sa screen, lumitaw ang malinaw na kopya ng itim na ledger at ang mga reseta ng gamot na pinalitan ni Esmeralda. Kasunod nito ay ang orihinal na huling habilin ni Don Felipe, ang ama ni Marisol. Ang bawat salitang nakasulat doon ay binasa ng isang boses na hindi inaasahan ng lahat. Ang boses ni Mang Tomas na kanina pa pala nakarecord. Ang lahat ng ari-arian ng Villafuerte ay nakasangla sa pangalan ni Marisol at ng kanyang yumaong ama. Ang boses sa recording ay tila isang hatol mula sa langit. Si Esmeralda Villafuerte ay walang karapatan sa kahit isang sentimo ng bahay na ito. Ang lahat ng kanyang tinatamasa ay galing sa pagnanakaw at pagpatay. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Ang mga negosyanteng dati ay sumasamba kay Esmeralda ay biglang umatras. Tila ba ang matanda ay may nakakahawang sakit. Ang mga pulis na kanina ay nakatuon kay Ando ay napatigil at tinitigan ng screen. Sa gitna ng entablado, si Doña Esmeralda ay tila isang gusaling unti-unting nagigiba. Ang kanyang maskara ng pagiging Doña ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang isang matandang desperada at baliw. Sinubukan niyang sunggaban ang cellphone ni Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Marisol ang umiwas. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Esmeralda. Isang sampal na nagmula sa kamay ni Marisol. Hindi ito sampal ng galit lamang. Ito ay sampal ng lahat ng taon ng pang-aapi, ng bawat luhang ibinuhos niya sa dilim, at ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa kanyang anak. Ang bahay na ito ay hindi sa inyo, Esmeralda. Ang malamig na deklarasyon ni Marisol. At ang katarungan ay hindi titigil sa pagkakakulong ni Ando. Dahil sa bawat gabi na nakaupo kayo sa inyong trono, ang dugo ng aking ama ay sumisigaw mula sa ilalim ng lupang ito. Bumagsak si Esmeralda sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa sahig, tila mga luha ng isang kahariang gumuho. Ang mga pulis ay lumapit sa kanya at sa gitna ng hiyawan ng mga tao at ingay ng mga paputok sa labas, ang dating makapangyarihang Donya ay kinasuhan ng multiple fraud at conspiracy to murder. Ngunit habang tinitingnan ni Marisol ang kanyang biyenan na inilalabas ng mansyon, hindi siya nakaramdam ng kagalakan. Lumingon siya sa pintuan kung saan huling nakita si Ando. Ang katarungan ay may mahal na presyo
At ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay tila isang lason na hindi mawala-wala. Sapat ba ang pagbagsak ni Esmeralda kung ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng ama ng kanyang anak? At ano ang totoong nangyari kay Isabel na naging dahilan ng pagkadurog ng huling pag-asa para sa isang buong pamilya? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villafuerte ay may sariling ingay, isang nakatutulig na bulong ng mga alaala, ng mga pait, at ng mga lihim na ngayoy nakalantad na sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Wala na ang masiglang tugtog ng banda. Wala na ang halakhak ng mga bisitang mapagkunwari. Ang mga chandelier na dati nagniningning ay tila mga mata ng isang bangkay, malamig at walang buhay. Naglakad si Marisol sa gitna ng malawak na salas, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang huling kumpas para sa imperyong tuluyan ng gumuho. Hawak niya sa kanyang kamay ang susi ng mansyon, ang susi na simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit tila bagawa ito sa mabigat na tingga. Sa kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang bigat ng katarungan. Ang katarungang nakuha niya ay hindi nagdala ng kagalakan, kundi isang malalim na pagkapagod na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, sa likod ng mga rehas ng kulungan ng bayan, hinarap ni Marisol ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Si Ando ay nakaupo sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanyang muka ay puno ng pait at pagsisisi. Wala na ang makisig na tagapagmana ng mga Villafuerte. Ang nasa harap ni Marisol ay isang lalaking durog, isang anino ng nakaraan na nilamon ng sariling kahinaan. Marisol, bakit ka pa pumarito? Ang paos na tanong ni Ando, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Nakuha mo na ang lahat, ang mansyon, ang lupa, ang katarungan para sa iyong ama. Sana ay hinayaan mo na lang akong mabulok dito nang hindi mo na nakikita. Nandito ako hindi para saktan ka palalo, Ando. Ang mahinang tugon ni Marisol. Ang kanyang tinig ay tila isang dulas ng seda sa gitna ng magaspang na rehas. Nandito ako dahil gusto kong malaman ang katotohanan. Pinatay mo ba talaga si Isabel? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ando bago siya dahan-dahang tumingin kay Marisol. Hindi ko siya kayang patayin, Marisol. Mahal ko siya. O akala ko ay mahal ko siya. Ang totoo, ang mga tauhan ni Mami ang may gawa niyon. Plano nilang iligpit siya nang mamatay ang bata. At ang lahat ng ebidensya ay itinutok sa akin para kung sakaling magkanulo ako ang babagsak. Ginamit ako ni Mami hanggang sa huling sandali. Yumuko si Ando at nagsimulang humikbi. Isang mahina at nakapanlulumong tunog na tila isang sanggol na nawawala sa dilim. Patawarin mo ako, Marisol. Naging duwag ako. Pinili ko ang pangalan kaysa sa inyo ni Lito. Ngayong wala na ang lahat, doon ko lang na-realize na ikaw lang pala ang tanging tunay na yaman na meron ako. Hindi sumagot si Marisol. Hinayaan niyang malunod ang silid sa pighati ng asawa. Sa puso niya, may bahagi pa ring kumikirot para kay Ando. Ngunit ang sakit na yon ay hindi na sapat para bumalik siya sa piling nito. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso at sa pagkakataong ito, kailangan muna niyang iligtas ang kanyang sarili. Pag-alis sa kulungan, nagtungo si Marisol sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang hangin ay amoy damo at sariwang lupa. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kalayaan. Sa harap ng puntod ni Don Felipe, kinuha ni Marisol ang mga dokumentong naging mitya ng lahat ng gulo. Ang mga pekeng kasulatan, ang mga litrato ng ledger, at ang mga liham ng pananakot. Isa-isa niyang sinilaban ang mga papel. Pinanood niya ang apoy habang dahan-dahang kinakain ang mga letra. Ang usok ay pumailan lang sa langit tila mga dalangin na sa wakas ay narinig. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay bawat pait na unti-unti niyang binibitawan. Tapos na, Pap, ang bulong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit puno ng kapayapaan.
Nakuha na natin ang hustisya. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay naibalik na sa dapat nitong kalagayan. Magpahinga ka na ng mahimbing. Paalis na sana si Marisol nang mapansin niya ang isang anino sa malayo, nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong, tila naghihintay sa kanya. Ang kanyang tindig ay pamilyar, ngunit ang aura nito ay may daladalang misteryo na hindi niya maipaliwanag. Nang dahan-dahang lumapit ang lalaki, nakita ni Marisol ang mukha nito. Hindi ito si Ando, hindi rin ito si Mang Tomas. Ito ay si Attorney Ricardo Mendoza, ang abogadong akala niya ay kakampi ni Esmeralda. Ngunit sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na asul na sobre. Hindi pa ito ang huling kabanata, Marisol. Ang sabi ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. Ang iyong ama. Mayroon siyang iniwan na huling mensahe na tanging ikaw lang ang pwedeng makabasa. Isang mensaheng magbabago sa tingin mo sa buong pamilya Villafuerte at sa iyong sariling pagkatao. Inabot ni Marisol ang sobre. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, isang panibagong katanungan ang bumangon mula sa mga abo ng nakaraan. Ano ang lihim na hindi na isama sa mga dokumentong sinunog niya? At handa ba si Marisol na harapin ang katotohanang maaaring muling gumulo sa buhay na pilit niyang itinatayo? Hindi ang ginto ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, Marisol, kundi ang pagpapatawad sa iyong sarili sa mga bagay na hindi mo na mababago. Ang mga salitang yon sa liham ni Don Felipe ay tila isang mainit na yakap na tumagos sa nanlalamig na puso ni Marisol. Habang binabasa niya ang bawat titik sa ilalim ng unang sinag ng araw, sa beranda ng mansyon, nararamdaman niya ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Sa loob ng asul na sobre, hindi lamang mga titulo o kasulatan ang natagpuan niya. Naroon ang isang lihim na matagal nang iningatan ng kanyang ama. Ang pag-amin na noon pa man ay alam na ni Don Felipe ang panganib na dala ng pamilya Villafuerte at ang lahat ng kanyang ginawa ay upang siguruhing may matitirang sandigan ang kanyang anak. Marisol, anak, ang bahagi ng liham na nagpaagos sa kanyang mga luha. Ibinigay ko ang lahat sa kanila, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang ang pag-ibig mo kay Ando ay magiging sapat na ilaw sa madilim nilang tahanan. Ngunit kung sakaling dumating ang araw na ang ilaw na yon ay mamatay, ang liham na ito ang magsisilbing susi sa iyong kalayaan. Ang lahat ng ari-arian ko ay nakapangalan na sa iyo bago pa man ako pumanaw. Ikaw ang tunay na may-ari ng bawat pako at semento ng mansyong ito. Dainam na. Nabitawan ni Marisol ang liham at napasandal sa upuan. Ang hangin ng madaling araw ay humahaplos sa kanyang mukha. Amoy sariwang bulaklak at bagong pag-asa. Wala na ang takot na baka muli siyang itaboy. Wala na ang pangamba na wala siyang maibibigay na kinabukasan kay Lito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Marisol na ang mansyong ito ay hindi na isang bilangguan, kundi isang tahanan na maaari niyang simulan muli. Bumalik siya sa loob at tahimik na pinuntahan si Lito sa nursery. Mahimbing na natutulog ang bata, at ang munting dibdib nito ay marahang tumataas at bumababa sa bawat payapang paghinga. Marahang hinaplos ni Marisol ang noo ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang banayad at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago matapos ang araw, nagpasya si Marisol na gawin ang isang bagay na alam niyang kailangan para sa kanyang ganap na paglaya. Nagtungo siya muli sa kulungan upang harapin si Ando sa huling pagkakataon. Sa likod ng makapal na salamin, tinitigan niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamasayang panaginip at pinakamadilim na bangungot. Ando, ang simula ni Marisol. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng dignidad. Dinala ko ang mga papeles
para sa ating annulment. Pirmahan mo na ito. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil gusto kong bigyan tayo pareho ng pagkakataong huminga ng malayo sa isa't isa. Tumingin si Ando sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagtanggap. Salamat Marisol. Salamat sa pagbisita. Alam kong hindi sapat ang buhay na ito para bayaran ang lahat ng ninakaw ko sa inyo. Pero pangako, sa bawat araw na mananatili ako rito, ipagdarasal ko ang inyong kaligtasan ni Lito. Hindi na kita asawa, Ando. Ang huling sabi ni Marisol bago siya tumayo. Pero ikaw pa rin ang ama ni Lito. Kapag dumating ang araw na nakalabas ka na at nakabawi na sa iyong sarili, ang pinto ng mansyon ay laging bukas para sa isang ama na gustong makita ang kanyang anak. Ngunit ang pinto ng aking puso, iyon ay mananatili ng sarado para sa nakaraan. Paglabas ni Marisol ng kulungan, ang langit ay nababalot ng magandang dapit hapon. Ang kulay kahel at lila sa abot tanaw ay tila isang painting ng tagumpay. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Mang Tomas at si Lito. Habang binabaybay nila ang daan pabalik sa mansyon, nakita ni Marisol ang mga tao sa bayan na kumakaway sa kanya. Ang mga ngiti nila ay puno ng paggalang. Ang maamong kordero ay natuto ng lumaban at sa kanyang pakikipaglaban, hindi siya naging halimaw. Sa halip, nahanap niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na mas matapang, mas matalino, at higit sa lahat, mas marunong magmahal ng may hangganan. Sa huling gabi ng kabanatang ito, habang nakatayo si Marisol sa bintana ng kanyang silid, tiningnan niya ang bituin sa itaas. Alam niyang bukas, ang araw ay muling sisikat at ang bawat sinag nito ay magpapaalala sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng kapayapaan sa loob ng sariling kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa ibaba. Ang tunog ng pagbukas ng tarangkahan. Sino ang bibisita sa kanya sa ganitong oras? At ang pagdating ba ng taong ito ay hudyat ng panibagong pagsubok o ang huling piraso ng puzzle na bubuo sa kanyang bagong buhay? Lumipas ang isang taon na tila isang dulas ng tubig sa batis, mabilis, malinis, at nagdadala ng bagong buhay. Ang mansyon ng mga Villafuerte na dati ay balot ng anino at takot, ngayon ay binansagan na ng mga tao sa bayan bilang Casa Marisol. Wala na ang matatayog at madidilim na kurtina. Pinalitan ng mga ito ng mga telang kulay asul at puti na sumasayaw sa ihip ng hangin. Hinahayaan ang sikat ng araw na yakapin ang bawat sulok ng bawat silid. Sa malawak na hardin, kung saan dati ay nanginginig sa takot si Marisol habang nagtatanim ng mga rosas, ngayon ay makikita ang isang palaruan. Ang tunog ng tawa ni Lito, na ngayon ay masiglang tumatakbo at humahabol sa mga paru-paro, ay ang tanging musikang kailangan ni Marisol. Ang bata ay larawan ng kalusugan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad, malayo sa maputla at naghihingalong sanggol sa gitna ng unos noong nakaraang taon. Si Tia Belen at Mang Tomas ay nananatiling katuwang ni Marisol, hindi bilang mga katulong, kundi bilang mga itinuturing na magulang at gabay. Sila ang naging saksi sa pagbangon ni Marisol, hindi lamang bilang isang mayamang tagapagmana, kundi bilang isang babaeng ginagamit ang kanyang yaman upang magtayo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa kanilang probinsya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang bagong opisina, nakatanggap si Marisol ng isang balita mula sa kanyang abogado. Si Doña Esmeralda ay tuluyan ng nawala sa katinuan sa loob ng pasilidad ng kulungan. Madalas daw itong makitang nakikipag-usap sa hangin, humihingi ng tawad sa isang aninong tinatawag niyang Felipe. Ang karma ay dumating hindi sa anyo ng kamatayan, kundi sa anyo ng isang isipang bilanggo ng sarili nitong mga kasalanan. Si Ando naman ay nananatiling payapa sa loob, nagtatrabaho sa library ng bilangguan at regular na nagpapadala ng mga sulat
para kay Lito. Mga sulat na maingat na itinatago ni Marisol hanggang sa dumating ang araw na handa na ang anak. Nabasahin ang mga ito. Nang dapit hapong iyon, tumayo si Marisol sa gitna ng kanyang hardin. Hawak ang isang puting rosas. Tiningnan niya ang abot-tanaw kung saan ang langit ay nagpipinta ng mga kulay ng kapayapaan.